Pinangangambahan ng mga residente ang pag-apaw ng Kalumpang River sa Batangas City ngayong tuloy-tuloy ang pag-ulan. Ang preemptive evacuation posibleng ipatupad ng Batangas CDRMO kung patuloy ang pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, walang nararanasang ulan ngayong hapon dito sa bahagi ng Barangay Poblacion sa Batangas City, ngunit patuloy ang isinasagawang monitoring ng Batangas City RRMC sa pagtaas ng antas ng mga ilog sa lungsod. Nakataas na sa lababo, kabayo ng plancha, maging sa second floor ng bahay ang mga gamit ni Aling Gloria sa Sitio Tangisan, Barangay Libho, Batangas City. Paraan daw nila ito para hindi mabasa ang mga gamit sakaling pasukin muli sila ng baha gaya noong nakaraang taon na umabot daw sa itaas ng frame na ito. Puyat at abala raw ang idinudulot ng pagbaha sa kanila. Naku, napakahirap, ma'am. Talagang, talagang ang laki na ng takot. Nervyos na. Ay, minsan naman kami ay inaabot. Naalis pa lamang kami, inaadyan ang tubig, laki-laki na. Itong ilog ng Kalumpang ang itinuturing na major river sa Batangas City na dumadaloy sa humigit kumulang 20 maliliit na ilog sa lungsod, ang pinakababantayan ng Batangas City RRMO na posibleng umapaw at tumaas ang antas ng lebel ng tubig kapag magtuloy-tuloy pa ang malalakas na pag-ulan. Mag-aalas 9 ng umaga kanina nang maranasan ng kulay putik at malakas na agos ng tubig sa ilog ng Tangisan na isa sa mga umaapaw kapag mataas na ang antas ng tubig sa Kalumpang River at siya ring nagdudulot ng pagbaha. Ito yung palagian nating binabantayan ay hindi naman nagkaroon ng pag-apaw so far. Sa panahon ng wala ng ulan, bababa, matutuyo yung naturang ilog at makakadaan sila. Ang mangingisda mula sa Isla Verde na sa Enver Wells, naabutan ng news team na ibinababa ang makina ng bangkang ginamit patawid sa lungsod. Isang linggo na raw kasi ang nakalipas simula nang sumali sa isinagawang bangkarera, hindi pa siya makabalik sa isla matapos tumaas ang antas ng tubig sa ilog ng Kalumpang. Pangamba niya ngayon ang patuloy na pagtaas ng antas ng tubig kapag nagtuloy-tuloy pa ang ulan. Naghihintay pa po ako ng magandang panahon para po makauwi ng Isla Verde. Medyo mahirap po dahil yung sariling bahay po namin sa Isla Verde ay hindi namin alam, hindi namin mabisita kung anong nangyari na, pero sana naman po ay okay yung bahay namin doon at okay yung ibang mga mahal sa buhay namin doon, walang anumang mangyaring masama sa kanila. Palagi ko na lang po tinitingnan yung bangka ko dito at kung may possible po na medyo tataas yung tubig, itataas ko na po sa taas. Magtatanghali kanina, walang malalakas na ulang naranasan sa kalakhang bahagi ng Batangas City, pero may bahagyang lakas ng hangin na naranasan at ang unti-unting pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog. Patuloy na nakaantabay ang Batangas City RRMC at mga barangay rescuer sa posibilidad ng pagpapalikas sa mga residente kung kinakailangan. Sa atin pong mga membro ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee, sa pangunguna ng mga barangay captains po natin at sa lahat po ng ating mga mamamayang naninirahan sa baybay dagat, sa mga tabi ng ilog, maging mapagmatsyag. Ace, ayon sa Batangas City RRMC, hanggang sa mga oras na ito, wala pang naitatalang evacuees sa anumang barangay sa lungsod. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.